This is Teacher Maria. Sa araw na ito, pag-aralan natin ang Pilipinas bilang isang bansang tropical. So, ano nga ba ang salitang tropical? Malalaman natin yan ngayon. Bakit mahalagang pag-aralan ang pagbabago sa klima ng isang bansa? Ano nga ba ang klima ng bansang Pilipinas? Okay, ang klima or climate ay tumutukoy sa pangmatagalang mga pattern ng temperatura. So when you say climate, it is mahabang panahon, like months or years. Ang panahon naman or weather ay tumutukoy sa panandaliang kalagayan ng atmosfera. Halimbawa, ngayong oras na to umulan, mamaya naman umiinit, bukas umulan, at next day naman, minute, yan ay weather or panahon. Again, climate, pang matagalan, it takes months, but weather like days or hours only. So, ano ang klima ng Pilipinas? Ang Pilipinas ay may tropical na klima na may mataas na temperatura, mataas na halumigmig, at mas ganang pag-ulan. So, when you say climate, ano ito? Okay. When you say tropical climate, ano ang ibig sabihin? So, kung isipin mo ang isang lugar kung saan palagi itong umiinit or mainit, puno ng araw at ulan, yan ang tropical. Para kang laging nasa isang lugar kung saan pakiramdam mo'y tag-init buong taon. Yan ang tropical. Madalas may mga makikita kang mga puno at mga bulaklak at kakaibang hayop, yan ay tropical. Kaya again, kung marinig mo ang salitang tropical, isipin mo lang ang isang lugar na sobrang init pero puno ng buhay. Again, tropical ang isang lugar, dito may experience mo ang mainit na panahon at halos hindi nagbabago. Karaniwan dito ang matinding sikat ng araw na nagbibigay init sa buong lugar. Pero madalas ding umuulan sa mga tropical na lugar na nagbibigay buhay sa mga halaman at puno. So when you say, kung maririnig mo ang salitang tropical, isipin mo ang isang lugar na puno ng init, ulan at buhay sa paligid. Maraming mga bulaklak, mga puno at hayop. Yan ang tropical. Okay, kilala ang Pilipinas sa magaganang mga beaches, right? Dahil ang Philippines or ang Pilipinas ay isang tropical na country. Okay. So sa buong mundo naman may mga klasifikasyon at katangian ng klima. First is tropical na klima. So mataas, when you say tropical again, mataas ang temperatura sa buong taon, mataas din na halumigmig at masaganang pag-ulan. Yan ay tropical. And then, pangalawa, tuyo or arid na klima. So, when you say tuyo, dry, mababa ang pag-ulan, malalaking pagbabago sa temperatura sa pagitan ng araw at gabi like desierto tulad ng Sahara, Arabian at bahagi ng Australia, nakaka-experience sila ng arid or tuyo na klima. Tayo, in the Philippines, mayroon tayong, yes, tropical na klima. Pangatlo, katamtamang klima or temperate. When you say temperate, katamtaman, hindi masyadong mainit, hindi masyadong maginaw. Like sa bahagi ng Europa, Hilagang Amerika at Silangang Asya. Pang-apat naman ay ang continental na klima na dito malalaking pagbabago sa temperatura sa pagitan ng tag-init at taglamig, katamtamang pag-ulan lamang like sa bahagi ng Hilagang Amerika at Asya. Panglima naman ay ang polar na klima.
napakababang temperatura, mga lugar na natatakpan ng yelo, at napakakaunting ulan like Arctic or Antarctica. So dito napakalamig na country or mga lugar na malalamig, polar na klima. Again, may polar na klima, malalamig na lugar. Ang pang-anim naman ay ang Mediterranean na klima. So, malamig at basang taglamig at mainit at tagtuyo na tag-araw. Ito ang tinatawag na Mediterranean climate. May mga baybaying rehiyon ng Mediterranean bahagi ng California at Timog Australia. Naka-experience sila ng Mediterranean climate. So, mga salik na nakaapekto sa klima. Bakit may mga polar climate, like tropical climate, arid climate, Mediterranean climate, and so on? Dahil may mga factors that affect climate. So first, we have location or lokasyon, latitude. Pangalawa, elevation or elevation at altitude. Pangatlo, distansya mula sa karagatan or topography, mga pattern ng hangin, berdeng halaman or vegetation, aktibidad ng mga tao or human activities. So, first, when you say latitude, ito yung layo ng isang lugar mula sa hilaga o timog ng Ecuador ay nakakaapekto sa klima. Ang mga lugar na malapit sa Ecuador ay kadalasang mas mainit, samantalang ang mga malayo ay mas malalamig. So, it really affects the location. Okay? Next is elevation at altitude or taas ng lugar. So, ang taas ng lugar mula sa antas ng dagat, yung elevated, ay nakakaapekto sa klima. Ang mas mataas na lugar ay karaniwang mas malamig kaysa mas mababang lugar. So, pansinin niyo kung yung lugar ninyo ay naka-elevate, yan ay may malamig na klima. Yes. And then, pang tatlo, distansya mula sa karagatan or proximity to water bodies. Ang kalapitan sa malalaking anyong tubig ay nakakaapekto sa klima. Ang mga baybaying lugar ay kadalasang may mas banayad na klima habang ang mga lugar sa loob ng bansa na malayo sa karagatan ay nakakaranas ng mas matinding temperatura. So, it really affects kung mayroon malapit kayo sa dagat or sa mga malalaking anyong tubig. Okay? Pang-apat naman ay ang topography or topografiya. Ito ay tumutukoy sa mga pisikal na katangian ng lugar like may mga bundok, may mga lambak, kapatagan. So of course, again, kung nasa bundok ka, malamig. No? Ang mga katangiang ito ay maaaring nakaaapekto sa klima sa pamamagitan ng pag-impluensya sa mga pattern ng hangin. Like north, like hanging habagat at hanging amihan. Nakakaapekto yan sa klima. Panglima naman, hangin or wind patterns. Pattern ng hangin at ang masa ng hangin ay maaaring init at halumigmig ng klima. So, klima. Remember, ang amihan, tinatawag natin na northeast monsoon. Yan ay amihan, nagdadala malamig na hangin sa Pilipinas tuwing panahon ng taglamig. So remember, it really affects the wind patterns. So number 6 is berdeng halaman or vegetation. Ang berdeng halaman ay tumutulong sa regulasyon ng temperatura sa pamamagitan ng pag-absorb ng liwanag ng araw at paglabas ng singaw ng tubig sa pamamagitan ng transpiration. Like, for example, yung lugar ay napapaligiran ng mga puno. Of course, ang klima ay magiging malamig. No?
kaysa yung mga lugar na walang tanim like sa mga disyerto, walang mga puno, napakainit. Pero kung ang iyong lugar ay maraming puno or vegetation, mga halaman, nakakatulong yan upang magkaroon ka ng malamig na klima. So, pang-anim na, pang-pito ay ang human activities or aktibidad ng mga tao. Like, ang mga gawain ng tao na maaaring nakakaapekto sa klima tulad ng pagtatapon ng mga polusyon, ng mga basura na nagpapabago sa likas ng kapaligiran like mga fossil fuels at marami pang iba na nagkaapekto sa greenhouse no gases no. So, human activities really affects our climate. So, mahalagang pag-aralan ang klima sa isang bansa para maunawaan ang mga pattern ng panahon, maprotektahan ang kapaligiran, mga pagpaplano ng ekonomiya, kalusugan at kaligtasan ng publiko at pagsusulong ng sustainable development. Of course, kailangan nating malaman para alam natin kung paano or ano ang dapat nating gagawin sa mga oras ng mayroong mga kalamidad. Ah, like mayroong bagyo or mayroong tag-init. So we need to learn, no? So when? So mahalaga talaga ang pag-aralan ang klima sa isang bansa again para maprotektahan ang kapaligiran at of course it really affects our work, our daily living. So remember this, ang Pilipinas bilang isang bansang tropikal ay pinagpala ng saganang likas na yaman at mainit na klima, di ba? Sa parehong paraan, ang pag-ibig ng Diyos para sa atin ay sagana at hindi nagbabago. Tulad ng araw na palaging sumisikat sa isang tropical na klima, ang patnubay at pagpapala ng Diyos ay palaging nandyan sa ating mga buhay. Paalala ni Sister Ellen G. White, ang Panginoon ay nagtatalaga sa araw, buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag at init at pagpapalain niya tayo sa kanyang presensya kung susundin natin ang kanyang mga paraan. Gaya ng sinasabi sa awit 84:11, sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag or shield, ang Panginoon ay nagbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Walang mabuting bagay na ikakait niya sa nagsisilakad ng matuwid. Kaya magpasalamat tayo at maging tapat na tagapangasiwa ng mga pagpapala ng Diyos na sinasalamin ang kanyang liwanag at kabutihan. Kaya, yakapin natin ang ating tropical na pamana bilang paalala na walang hanggang pag-ibig ng Diyos ay tuloy-tuloy na pagpapala. At ito ay nag-uudyok sa atin na mamuhay ng tapat at puno ng pasasalamat araw. Sana marami kayong naintindihan sa araw na ito. You can also read the translation in English and don't forget to like, subscribe, and share this to your friends. And thank you for watching. Thank you for watching. I hope you learned something new today. Thank you for watching. I hope you learned something new today. God bless everyone. See you next time. Bye.